Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong, wait lang yan na natin para hindi tayo magkaroon ng, what do you call that? Ano yung word dun? Ayun, yung nagkakaroon ng echo. So, change ko yung kasi may speaker ako rito. Anyway, tuwing nagpo-vlog lang naman ako rito or nagbibigay ng komentaryo o reaction video. So, sinishift natin siya na dito ko siya naririnig. Para pag play natin, hindi siya nagkakaroon ng echo. Anyway, so today nga pag-uusapan natin itong naging kaganapan sa Senate hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Yan, Joint Committee with Justice and Human Rights, Trade, Commerce, and Entrepreneurship and Finance. So basically marami silang involved dito. Kaninang umaga o kaninang hapon, panood nga natin nagre-react itong si Attorney Libayan tungkol dito sa topic na to. Maliit lang naman yung portion dito ni Idel. Pero again, mabibigat na naman ang kanyang mga sinabi laban sa mga kapulisan natin. And just a disclaimer guys, hindi naman natin gino-glorify masyado ang mga pulis. Pero at one point, nag-agree tayo na meron namang pulis na talagang hindi gumagawa ng maayos sa kanilang trabaho. And yet, majority sa kanila guys, talagang nagtatrabaho ng maayos. Marami tayong kamag-anak, kaibigan, kaklase, no, na nasahanay ng kapulisan. And ako personally, even without calling any of my relatives na nasa pulisya, I don't even bother them if I need police presence or meron akong kailangan sa mga pulis. I just go there randomly at napaka-accommodating ng mga kapulisan natin. So it's very, very, alam mo yun, disheartening na nakakarinig ka ng mga ganitong pananalita at talaga namang nakaka-demoralize sa ating mga kapulisan. Maraming mga valid na sinabi si Attorney Libayan doon sa kanyang reaction video. Dito, part by part, pag-uusapan natin yung mga sinasabi ni Idel. Tara, umpisa natin. So, ito yung sinasabi ko noong paman. Itong mga checkpoint na inilatag ng mga pulis natin, inutil. Parang chine-checkpoint lang yung mga motor. Pero yung mga four-wheel vehicles, hindi dumadaan sa checkpoint. Okay. Very common kasi na nakikita natin na ang mga motor chine-checkpoint. Totoo naman yan. Okay? There was even a time na tinanong ko yung isang kaibigan ko na sabi ko, ate, bakit ba puro motor lang ang chine-checkpoint nyo? No? Or karamihan sa kanila pinapara nyo. Okay? Number one, marami daw kasi, hot item daw lagi ang mga motor. Kaya very typical na hinihingi ang ORCR ng mga motor. Napakadaling nakawin ng motor. No? Apart from that, lisensya. Marami din silang nahuhuli na, kasi guys, ang dali-dali mag-operate daw ng motor. Marami ng automatic na motor. Kahit ako, pwede akong bumili ng automatic na motor at mag-drive ako. Diba? Kasi sabi nila, napakarami rin ang nahuhuli daw na mga nagda-drive, malalakas ng loob. Driving without license. Marami din silang mga nahuhuli na nakaw yung motor. Diba? Karamihan doon, hindi na nila minimidya. So, antimano, kinuhuli nila yung taong may dala. Diba? And then, dadalhin sa pinaka-nearest na police station and all that shebang. Okay? Pero meron at meron din naman guys, nahuhuli mga vehicle. Okay? Yung mga naka four-wheel. Meron at meron din naman. Especially when it comes to traffic violation. Okay? Maraming instances din guys that dahil sa traffic violation ng isang driver na naka four-wheel, may mga nare-recover din silang mga nakaw or questionable yung papel at kung ano-ano pa. No? It's not because hindi natin nakikita sa media, it means hindi sila nangyayari. Okay? Balikan natin sa Idel. Kaya ito, isa sa mga resulta. Now, pangalawa, it's about time, total implementation para sa akin, Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat ng mga sasakyan o RFID.
Noong una ko siyang narinig, sabi ko, sige nga, gusto kong pakinggan. Pwedeng may sense. And then dapat constant patrolling ng mga taga-HPG o any members of the PNP or traffic management group na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yan ng parang baril at makikita yung QR code kung legit o hindi. Pag walang QR code at nakitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop. Okay. Ano kaya ang difference ng plaka at saka nung sinasuggest dito ni Idol na QR code? Tingin nyo. Same with the plaka. Ang plaka, guys, no? Ang plaka, yung mga nasa traffic na yan, especially yung mga nasa HPG, I will assume na meron silang access or meron silang contact sa LTO. Kung kaduda-duda na, gaya nga ng sinasabi ni Idol dito, kung medyo kaduda-duda ang takbo ng isang sasakyan, ang dala nila at kung ano-ano pa, isang tawag lang yan. How much more yung mga taga-LTO na may access? Diba? Kailangan mo pa talaga ng QR code. Ang QR code, pwede rin lang yan gawin sa plaka. Diba? Kaya ka nga naglalagay ng plaka because of the identification and those informations behind doon sa information ng plate number. So what's the point of having a QR code? I'm very sure, no, even with the QR code, very limited lang din ang magiging access ng mga traffic enforcers natin. Whether HPG pa yan, whether traffic enforcer ng mga LGU, whether mga taga-MMDA, or LTO themselves. Diba? So magkikreate lang tayo na ng panibagong gastos when in fact, dun pa nga lang sa pag-manufacture ng plaka, problemado na tayo. How much more yung paglalagay pa ng QR code? Which is, by the way, pwede rin nakawin. Diba? Plus yung investment pagdating sa technology. I don't know kung merong bansa na nag-i-implement ng ganyan so far. Just this year, kagagaling ko lang din naman ng Middle East. First world country. Alam niyo ba sa UAE, guys, pag bumili ka ng kotse, hindi mo pwedeng ilabas ang kotse mo na wala kang plaka. Yung, what do you call that? Toll gate. Guys, wala yung pareho na meron tayo na may booth pa. Doon, bar lang. Daan ka lang ng daan. Pang, 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 pang. Yun nga, hindi natin magawa Maglagay ka pa ng QR code. Diba? Na in most cases, I remember especially, dun sa mga may sasakyan na nagda-drive and even dun sa mga motor na dumadaan sa mga toll gate. Kahit meron ka ng RFID, my God, may pila ka pa rin. Because in certain instances, hindi gumagana yung either yung scanner or yung nakadikit dun sa na RFID sa sasakyan mo. Diba? Oh. Do you think magiging effective? Kaya natanungin ko, especially dun sa mga nakakaranas, dun sa mga nasa labas ng bansa. If you're going to adapt that kind of process or that kind of practice or that kind of policy, do you really think that will ease or magkakaroon ng changes? Diba? If we're just going to use a QR code. Moving forward. Yung paglaganap na anumang klaseng krimen. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi, unfortunately, this is a sad story that I have to tell you. Nakita ko po yung mga police mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga pulis natin, naka-standby lang sa isang 7-Eleven, sa isang gas station, and wag... You know what? Dahil nga meron akong mga kamag-anak na pulis, no?
From the higher rank to the lowest. Actually, kakagraduate lang na isang pamangkin ko ng criminology and he wanted to be a policeman. May tito akong policeman. May pinsan akong policeman. May lolo akong policeman. Ngayon, hopefully, kung halimbawa makapasa yung pamangkin ko, meron akong magiging pamangkin na polis. Tapos maririnig mo sa isang Raffy Tulfo na tamad. Balikan natin guys yung kwento ng SAF. Ano ang nangyari sa SAF? Which by the way, no, for your information, sa mga hindi pa po nakakaalam, available na po ang Mama Sapa, no, sa Netflix. Panoorin nyo. Panoorin nyo nang malaman nyo at maintindihan nyo kung gaano ka-demoralizing itong sinasabi ni Idol para tawagin niyang mga pulis tamad. Diba? Bigyan ko kayo ng example. Ito yung isang video ni Idol na inutusan niya tong pulis na to. Pakinggan natin. Pwede sir, magbigay kayo ng announcement. Sabihin nyo na si Ninya Mabatid ay inireklamo at ngayon nasa wanted sa radyo. Dahil sa mga reklamo panluloko. Pakisabi lang po sir kung sino bang nandyan. Dapat yung mga attendees, maski wag yung organizer kasi organizer baka hindi niya ikakalat yan eh. Baka meron po isang attendees dyan, Captain. Walang sir, hindi organizer sir, hindi tumatingin. O sige, pwede ba Captain ikalat mo na lang kasi lahat yan ay mag-attend. Ano po, dyan sa seminar. O seminar ba, convention, seminar. Pakisabi lang po, Captain, na itong si Ninya Mabatid, marami na nagreklamo laban sa kanya, Hong Kong, Cebu at iba't ibang lugar pa dahil hindi niya na-deliver yung kanyang promesa, therefore lumilitaw na siya po ay nang-i-scam. Okay. Sinong inuutusan ni Idol dito? Hindi ba pulis? Yung pulis na tinatawag niyang mga tamad? Balikan natin ito sinasabi ni Idol dito. Sabi ni Idol? Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi, unfortunately, this is a sad story. I have to tell you. Nakita ko po yung mga police mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga pulis natin, naka-standby lang sa isang 7-Eleven, sa isang gas station. Tamad lang. Tamad daw ang mga pulis natin. Pero nauutusan niya yung tinawag niyang tamad. Diba? Even yung manner ng pag-uutos niya ron, is that even correct? Yung mga pinagsasabi niya doon sa pulis, yung pinagagawa niya sa pulis, tama rin ba yun? Pulis at some point na binibigyan siya ng pabor. Na isang tawag niya lang, gano'ng kabilis. Raffy Tulfo tumawag. Nanginginig pa siguro yung mga yan. And yet, tatawagin mong tamad ang mga pulis. Kailangan ba 24 hours umiikot yung mga yan? Na umaandar yung kanilang mga vehicle? Or yung full ship ba nila, kailangan ba umiikot sila? Diba? Lahat ng mga yan may mga radyo. Pag kailangan ng backup, kahit gaano pa yan takbo yung mga yan. Meron bang kahit anong policy na nakasulat sa PNP na, hindi kayo pwedeng tumigil? Gagasolinahan kayo ng gobyerno dahil gobyerno nagpapasweldo sa inyo. Taxpayer money yung gagamitin sa pagpapagasolina nyo. Umikot lang kayo ng umikot. Rumonda lang kayo ng rumonda. Which in fact, no, marami guys na nahuhuling kriminal by the simplest way of staying somewhere. Madalas pa nga ang ginagawa ng mga pulis. No? Dati kasi laman ako ng kalsada. Lalo na pagkagabing-gabi na.
Mahilig akong gumimik, mahilig akong magkape kasama mga friends ko. Night owl ako. Hindi ako morning person. Maraming beses, mismo kami pa nakasaksi. May isang mobile na PNP. Nakatago lang sa isang gilid. Daming nahuli mga nagda-drug racing. Daming nahuhuling nag-overspeeding. Diba? When I was growing, bata ka, you do things, you do crazy things. But because of what they're doing, naka-station lang sila sa isang tabi, nag-aantay sila, may mga moment din naman na umiikot yung mga yan for sure. Hindi naman pwedeng yung tatakbo lang yan. Parang hindi mo pwedeng sabihin, Idol, na sa tingin, parang pinapalabas mo tuloy sa mga tao na yun lang ang ginagawa ng mga kapulisan natin. At hindi naman tama yun. Diba? Hindi tama yun. Hindi sa lahat ng oras nakatigil lang yung mga yan. Baka madalas pa yung mga nakikita mong nakastasyon sa halimbawa sa 7-Eleven, kumakain lang. Wala ba silang karapatang kumain? Baka nagkakape lang dahil inaantok na. Tao rin yung mga yan. Diba? Ito na lang guys, tanong natin Diyan ba sa 27 million na pinagmamalaki ni Idol na kanyang subscriber? No. Wala ba diyang pulis? Wala ba diyang asawa ng pulis? Wala ba diyang anak ng pulis? Wala ba diyang magulang pulis? 'Di ba? Ano sa tingin mo, Idol, ang nararamdaman ng mga yan sa mga sinasabi mo tungkol sa mga pulis? Diba? Balikan natin si Idol. And wag ka, pagpupuntahan mo, tulog. O dili kaya wala doon. Nagmimerienda kung saan-saan. Buti na lang hindi kinakarnap yung sasakyan. Dito sa sinabi ni Idol. Okay. Kukwento ako sa inyo. Okay. Meron akong lolong PNP chief. Sandali lang siya. Panahon to ni Gloria. Ang ginagawa niya, nagsusurprise visit siya. Marami po siyang pulis na napasuspinde. Dahil nga nahuhuli niya sa mga ganyan. Natutulog. May mga gano'n naman talaga. Hindi natin yan i-deny. Meron naman ganyan. Pero wag mo sanang i-generalize, Idol. No? Be specific. Baka pwede mo pa nga sabihin or i-call out si PNP Chief Benjamin Acorda ngayon at sabihin, PNP, baka naman pagka may ganyan, no? Suspindihin mo. Pero yung parang palabasin, na karamihan or lahat, may nagsabi nga hasty generalization na naman ang ginagawa ni Aiden. Hindi naman natin yan i-deny. Meron naman ganyan. Nasa news din yan. Nanyunews din naman yan. Na may mga PNP chief na biglang nagbibigay ng surprise visit. Then anong nangyayari? Marami rin silang sinususpinde. Ibig sabihin, mismo sa buong organization ng PNP, they don't allow this kind of activities within their organization. You have to be clear on that, Idol. Diba? Kasi sa totoo lang, dyan sa mga comment na binibigay mo, maliban sa nadidemoralize ang mga pulis, may mga tao na ang tingin sa'yo, puon. And by doing so, with that kind of mindset, iniisip nila na tama yung sinasabi mo. Ang hindi mo napapansin, Idol, lahat ng sinasabi mo, nagiging reference ka.
'Diba? Ang tao na nakikinig sa'yo, Idol, iba-iba ang pag-iintindi. And you cannot blame them for that. Dahil mismong ikaw, iba rin yung pagkakaintindi mo sa mga bagay-bagay. Dapat ang mobile car ay nagpapatrolya, constant, continuous, at naghahanap ng mga kaduda-duda, mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad. Ito na lang tanong ko Sa tingin nyo, ano lang to, no? Hypothetical. Sa tingin nyo, ang kriminal ba, pag may nakita yan, na dumadaan na mobile, no? Kung nasaan siya, gagawa siya ng mga akto na alam niya sa sarili niyang makukulong siya? Of course not. Ang mangyayari dyan, papalagpasin niya muna yung mga yan, sa kanya gagawin yung gusto niyang gawin na krimen. Tama, mali. Not unless habang ginagawa niya yung krimen, biglang may dumaan na pulis. Diba? Plus the fact na every LGU may barangay and every barangay may tanod. Sino ba ang first responder pagdating sa ganyan? Diba, barangay? Or baka i-suggest ni Idol, dapat may mga pulis sa kada barangay. Napakaliit lang ng number ng kapulisan natin, guys. Actually, sa Pilipinas, tayo pinakakonti. No? At kahit saan ka pumuntang country, gaya nga ng sinabi ko, napakatagal ko sa UAE. Sa tinagal-tagal ko doon, wala naman akong nakitang rumondang pulis. Kasi, kung ginagawa lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya, na kung saan napas lang si Vice Mayor Alameda, baka nahuli itong mga culprits. Gano'ng kataas yung probability? Kung kayo tatanungin ko. Alam nyo guys, eto lang no. Ang mga kriminal, pinag-aaralan nila yung mga target nila. 'Di ba? Yung oras, ginagawa, routine, at kung ano-ano pa. Yun yung hindi ginagawa ng mga pulis. 'Di ba? Kailangan ba nilang pag-aralan yung routine, yung mga ginagawa yung mga dinadaanan ni Vice, at kung ano-ano pa. Hindi sila binayaran para i-monitor ang bawat galaw ng tao. Kaya nga itong mga politiko natin, karamihan sa kanila, lalo na may mga nagbabanta sa kanilang buhay, naglalagay sila ng mga private security nila for their safety. Ito na lang. Yung nangyari dyan sa Teves case. Kasalanan din ba ng kapulisan natin yun? Na si Gov, gano'n na nangyari? Dahil walang police presence. Diba? Ang kriminal, binabayaran para ipatumba, no? O ipataob yung mga targets nila. Ang mga police, ang trabaho niyan is to make sure na secure and safe ang community. Hindi ang isang particular na tao. Diba? It's about time, siguro yung ating kapulisan, gawin nila yung trabaho nila, palagi nagpapatrol, and then LTO, yung QR code or RFID should be fully implemented na. Alam niyo yung issue natin sa mga pagmo-modernize ng jeepney. Anong reklamo ng mga jeepney drivers natin? 'Di ba? Alangan naman yung QR code para lang sa what do you call that, sa mga sasakyan, sa mga private vehicle. Dapat 'yan sa lahat.
Imagine mo na dadagdag yun sa balikat ng tao. Akala ko ba itong si Idol proper? Bakit naglalagay na naman siya ng another layer of, financial burden sa ating mga jeepney drivers? 'Di ba? The question is, libre ba yan? Siguro, okay, kung libre yan, paano kung may bayad? Mag-i-invest na naman ang gobyerno natin for another set of technology that it will become redundant. Bakit? Because of the plate number. 'Di ba? If your reason or purpose or goal para ma-check at makita, then go. I-check nyo yung plate number. Do you really need the QR code for that? And lastly, ito pong si spokesperson ng PNP, Colonel Jean Fajardo, hinahangaan ko to kasi palagi ko po natatawagan to at para ma-interview. Pero ito recently, agad-agad nagsabi na siya, she made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say? So next time, siguro pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya with definite certainty, with pieces of evidence, concrete evidence, na talaga hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Yun na po muna, Mr. Chair. You know what? For Raffy Tulfo to demand something like this is very, very funny for me. Okay? Because in so many occasions, na nanonood tayo ng kanyang mga Senate hearing, maraming beses siya, no? Na puro speculations lang ang mga sinasabi niya. Wala siyang hawak na kahit anong ebidensya against dun sa mga tao na pinagsasalitaan niya ng hindi maganda. Diba? Parang ganito lang yan eh. Yan, gaya niyan. Tanong. Ito bang si Idol Raffy anti-police? Kasi dami niya laging issue sa mga police eh. Diba? Oh, dito lang. Ano yung issue niya? Mga taga-HPG, sa spokesperson ng PNP. Kung titingnan mo nga naman yung mga Raffy Tulfo in action yung binintoy sabay iniiwan ni pulis. Ang dami niya ritong mga episode na may problema ang mga pulis. Lahat ba ng episode dito, may problema ang pulis? O marami din siyang episode dito ang nakatulong sa kanya ay pulis? Diba? Oh. So, 10,000 yung videos. Yan, 10,000 videos. Gaano karami dito ang may problema lang ang pulis? Sa ilan videos din niya, ang nakatulong sa kanya ay pulis. Diba? Oh, mga kabataan, pinagdiskitahan daw ng pulis. 2 weeks ago. Jumawa ng pulis si Mrs. Diba? Eto, tingnan mo. Sa RTA sumuko matapos niyang gumawa ng krimen kagabi. 3 weeks ago. Sinong nagdala? Sinong tumulong sa kanila? Police. Pero take note of this, wait lang. Parang na-dobleng upload to. Wait lang Saan pa yung mga police dito ni Idol? Nakita mo? Iilan pa nga lang nakikita natin may issue police. Police. Dito, sa biktima ng ang tawag gama, sino ba ang mga unang respondent dyan, di ba? Police. Sa mga pa-rescue,
Sino kaagapay nila? Pulis. Oh, eto. Issue pulis. Kasambahay ni Major. Oh. See? Oh, si Major na naman. Oh, Major pa rin. Ewan. Ilan lang ba ang mga ano? Oh, eto. Pulis. Kaya naman pala mainit sa dugo sa inyo ni Idol eh. Puro kayo kalokohan din eh. Oh, asa na? Gaano ba karami yung mga police issue dito? Oh, police. Mga police patolang nanloob ng bahay. Imagine niyo si dami-dami ng video dito ni Aiden. Ilan lang naman dito ang mga police. Karamihan pa dito ang nakakatulong sa kanya. Oh, ayan, police na naman. Latest kaso ng police, natagpuan palutang okay. O, pulis na naman, binunti, sabay iniwan ng pulis. O, dami niyang episode na ganyan. Kanina rin, di ba? Binunti, sabay iniwan ng pulis. Pulis na naman. Di ba? Saan pa? Oh. Anyway. Balik tayo dito kay Aiden. So dito guys, no, una sa lahat, si Idol, mas matindi pang mambatikos yan. As in talagang lodi pagdating sa pambabatikos. Pero pag siyang binatikos, no, pag siyang napuna, wala. Ayaw niya noon. Sasabihin ka agad ng mga katropa niya, kalaban kami, ganyan. Pero hindi niya nakikita si Idol. Parang halos wala nang magandang sinabi sa mga tao ng ahensya ng gobyerno o sa isang ahensya ng gobyerno. Siya lang. Siya lang ang may karapatan. Siya lang ang pwedeng magbigay ng sarili niyang interpretasyon. Pero pag sa kanya ginawa yon, kriminal ka. Diba? Doon sa mga kababayan natin na pulis na nagsasubscribe dito kay Idol, anong nararamdaman nyo pagka napagsasalitaan kayo ng ganyan? Totoo ba na tamad kayo? Pag si Idol ba namuna ng mga kapulisan, tatawagin nyo agad na anti-police? Diba? Ito lang ba yung first time na may sinabi siyang hindi maganda sa mga pulis? Oh. Yan ang hirap eh. Double standard tayo eh. Pagdating kay Idol, accepted siya. Hindi siya pwedeng i-criticize. Siya lang ang dapat nang i-criticize. Mas madalas, yung pag-criticize pa niya, no, based sa opinion niya. Yung mga standards at requirements niya, hindi niya yung kayang i-impose sa sarili niya. Diba? Like yung sinasabi niya rito, kay spokes Jane Fajardo. Diba? Balikan natin. May interview. Pero si Vice Mayor Alameda, baka nahuli itong mga culprits. It's about time, siguro agad-agad, nagsabi na siya, i-implemented na. And lastly, ito pong si spokesperson ng PNP Colonel Jean Fajardo, hinahangaan ko to kasi palagi ko po natatawagan to at para ma-interview. Pero ito recently, agad-agad, nagsabi na siya, she made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say
So next time, siguro, pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson Again, ito yung part na natatawa ako kay Idol. ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya with definite certainty, with pieces of evidence, concrete evidence, na talaga hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Yun na po muna, Mr. Chair. Salamat. Alam mo, pagdating sa ganyan, Idol, since sa'yo na nanggaling, dapat walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, gawin mo rin yan. Kung meron kang kung meron kang ina-accuse na tao, no, whether source person mo or kung ano pa man, dapat ganyan ka rin. 'Di ba? Una, para hindi nasasayang ang laway mo. Pangalawa, para nasusolusyonan yung problema na inaano mo dyan sa Senate. 'Di ba? Pangatlo, hindi nasasayang yung oras ng mga tao. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Yun na rin, of course, ang inyong thoughts about dito. Una, kailangan ba talaga natin ng QR code? No? Sa tingin nyo, makakatulong ba yun? Yung pag-ano ng QR code? Doon sa mga kapulisan natin, ipagpatuloy nyo lang po ang mga tama nyong ginagawa. Huwag nyo pong itolerate ang ginagawa ng mga mali nyong kasamahan. Marami pa po kaming mga kababayan ninyo ang naniniwala sa inyo. No? Sa galing ninyo, sa sinseridad ninyo, at lalong-lalo na sa kakayanan nyo na protektahan ang bawat Pilipino under your watch. No? And lastly, sana patunayan yung kay Idol na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Magandang gabi guys.